Boracay na kilala sa makulay at maingay nitong nightlife, sandaling tatahimik bilang paggunita sa Semana Santa. Simula Biyernes Santo, bawal na munang magparty at magingay sa isla. Ang mga lalabag, pagmumultahin. Live mula sa Boracay, may report si Nelson Calas. Nelson? Sandra, mabuti na lang at tumila ng ulan ngayong gabi dito dahil maghapong umuulan dito sa Boracay kaya medyo limitado ang activities ng mga turista. Nag-issue na rin ng kautusan ng Office of the Mayor na nagbabawal na magparty at magpatugtog ng malakas sa Biyernes Santo. Para raw maging sagrado ang paggunita ng mahal na araw, maigpit na ipagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Boracay ang magpatugtog ng malakas at magparty sa Biyernes Santo. Mula alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado de Gloria. Ipatutupad daw ito sa lahat ng pampublikong lugar at magiging istrikto raw ang pagpapatupad dito. The moment you generate noise and there will be complainants that you have disrespected this and you're being complained for, yun po, masasubject kayo po to investigation. 40 to 50 decibels ang allowable sound level daw at walang lusot ang mga magpapatugtog. May decibel reader po yung ating mga malayong auxiliary police. In the event na may nagko-complain po, na may measure po yan Wala raw problema rito ang bar owners at mga turista. I think this island is very loud anyway, and if once in a year they stop the music for this event, Good Friday is a sad day in the Christianity, so I think that's okay. Ano yan Biyernes Santo eh. So, kailangan tayo. Okay lang yung mga pagpatugtog pero hindi masyadong malakas at hindi yung rock. Okay lang mga mellow music, mga love songs. Bukod sa stern warning ay maaaring pagmultahin ang mga lalabag. Pero kung uulit sa offense sa mismong araw na yun, maaari nang kumpiskahin ang audio equipment, makansela ang mayor's permit o makulong ng hanggang 10 araw. Muli po namin pinapaalalahanan ng mga bakasyonista na magdala ng sapat na pera dahil ayon na rin sa ilang locals dito ay nagkakaubusan daw ang mga pera ang mga ATM lalo kapag papalapit na raw ang Biyernes Santo. Ingatan din ang inyong pera at valuables dahil kapag ganitong panahon ay nauuso raw ang pandurukot at pagnanakaw sa isla. Sandra? Nelson, yung ulat mo, di ba, parang bawal mag-ingay. Pero habang ino-observe yung Good Friday, pwede bang mag-inom? Sandra, bawal daw talaga mag-ingay. Actually, in-explain, ang pagkaka-explain sa akin yan ay in all public places at yung covered din ito, yung mga private places na kumbaga lilimitahin nila yung mga music na galing doon. Kaya bawal lang mag-party, bawal mag-ingay sa mismong Biyernes Santo. Nelson, ang ibig ko sabihin, pwede ba silang uminom, halimbawa mag-beer o uminom ng alcohol dyan habang sila'y tahimik naman at hindi maingay ang tugtog ng musika? Sandra, alam mo, kanina nung kausap ko, hindi ko na itanong kung ano, pero in the past, doon sa mga nakausap kong locals dito, lalo na yung mga Pilipino, ay talagang hindi na raw sila talaga umiinom pag Biyernes Santo, kaya hindi na sila kailangan pigilan pa. Pero syempre, yung ating mga bisitang galing sa ibang bansa na hindi naman nag-o-observe ng Good Friday, siguro, pwede naman siguro silang uminom, pero yun nga lang, bawal na talaga silang mag-party. Nelson, may informasyon ka ba kung gaano karami pa yung inaasahang daragsa dyan sa Boracay sa mga susunod na araw? Alam mo, Sandra, sa datos ng Department of Tourism, every Holy Week ay 5,000 na katao ang dumarating dito kada araw. Na minsan umaabot pa nga ng 35,000 pagdating ng Good Friday. Kaya ganun ang inaasahan nilang dami ng tao na darating dito. Siguro bukas Wednesday na baka mga 15 to 18,000 na ng mga tao ang nandito. Okay, maraming salamat sa iyo, Nelson Canlas.